Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Rosana Soliesa from San Pedro, Laguna. Ako po ay magbibigay sa inyo ng isang testimony na kung saan ay nakatulong po talaga ng sobra-sobra sa aking karamdaman ang alkaline. Ito po ay aking naging isa rin pong sandata, katuwang upang ako'y manatiling malakas at masigla. Ako po'y nagpapasalamat po ng sobra-sobra sa produktong ito. Nag-start po yung aking karamdaman noong taong 2024. Hindi ko na po matandaan yung month, pero nag-start lang po ito nung nadapa po ako dun sa e-bike namin sa likod. Tumama po yung left breast ko dun sa likod ng driver seat, yung bakal doon, yung armrest. Tumama po doon sa sobrang sakit po talaga. Parang namilipit po ako, mamaiyak-iyak po ako, hindi ko na alam gagawin ko. Tapos po nung ano po yun, after po nun, kinabukasan, hindi ko po siya parang something na binigyan ng first aid or something. Hindi po. Kasi parang inisip ko, okay lang, mawawala din, nalamog lang, ganyan. Kinabukasan po, nagkaroon siya ng, ng pasa. And then, parang nagkaroon po siya ng matigas. Something dun sa left side ng breast ko. Sabi ko, ano lang, baka nalamog lang to, mawawala din. Yan. Hanggang sa, hinayaan ko lang po. At nung mga end of the month of 2024, mga September, November, December, ganun po. Napansin ko siya, parang lumalaki na po, parang gumaganyan na po. Yung same size pa rin po yung breast ko, pero sa loob may parang malaking parte na doon na matigas. Hindi pa, medyo sumasakit siya ng konti, pero minsan hindi naman, ganun po. Hinayaan ko lang po, tas nag-research ako tungkol po doon, maraming bawal, pero ang inisip ko lang yung naano ko lang yung mga malalansay lang po. Pero ganun pa rin po. So nung 2025 po, yung mga February, napansin ko siya medyo talagang parang lumalaki na yung sa loob. So may nagsuggest po na ipa-mammogram ko daw po. Kaso niya daw po masakit. So natakot ako nung masakit. So, medyo tsaka gastos nung time na yun eh. So, hinayaan ko pa rin po hanggang sa tumagal yung dumaan mga ilang buwan. So, nung napansin ko po siyang umiba na yung size niya nung mga July 2025. Nagiba na yung size niya. Parang mas lumalaki na yung size ng left breast ko hanggang sa August talaga siyang yung malaki na siya. So sa kabutihan po ng Diyos, nakilala ko po yung produktong ito, alkaline, na nakapagbigay po sa akin magandang pag-asa sa akin. Bali, ito po yung produkto na nakatulong po sa akin ng malaki. Ito po may nagrekomenda po sa akin na mag-try akong gumamit dito. Sinunod ko po yung sinabi na uminom ako ng procedure. Sinunod ko po yung procedure na take ako nito 3 times a day, before meal, 30 minutes before meal, mag-start ako ng 20 drops. So, yun po yun, dire-diretso po, and then after that, dinagdagan po, ginawang 25 hanggang sa naging 30 drops 3 times a day po. So, dire-diretso lang po, inom lang po ako ng inom, tas diet. Tapos po nung
ano na siya, hindi ko na siya, parang iba na kasi yung size niya, parang hindi na kaya, malaki na po talaga, hindi na maitago. So, ano po, nag-decide po ako na magpa-check up noong August 2025, mga August 17 po ata, dito sa bayan. So, sa ano, hindi ko po kasi alam talaga kung saan ako pupunta, kasi usually ang nababasa ko sa Manila, mga cancer, ano po, mga clinic or hospital. Sabi ko parang hindi ko kaya, so mag-start ako dito kung nasaan ako. So nagpa-check up po ako sa OB. Nang time na yun, hindi ko naman po pala alam na ang OB ay hindi na po pala allowed na mag-check up ng breast. Usually may mga case sa breast. So nag-try po ako ng time na yun, and then nung nagpa-check up po ako, nagulat si doktora, bali napagalitan niya po kasi sabi, ano yan, bakit mo pinatagal, grabe, sabi, nung nakita niya, sabi, hala, cancer yan, sabi niya ganon, oras na lang ang anihin mo para dyan, sabi niya ganon. So nasyak ako doon kasi may diagnose agad siya, tapos sabi niya i-recommenda niya daw po ako sa isang surgeon na kakilala niya sa isang private hospital po. So, nung time niya, sobrang shock ako, nung pauwi na kami, sobrang, doon na po ako nag-breakdown, umiyak, magulgul, sobra, as in, hindi ko po kasi matanggap na ganun talaga, ganun yung findings niya, nung makita niya yun. So, di pa rin po ako nawala ng pag-asa, dire-diretso pa rin po ako ng inom nito, at saka po, dasal, lakas ng loob, ganyan. Kami nag-decide na rin po kami magpa-check up sa Asian Hospital kasi sa Alabang, kasi nga po nakita namin may breast center nga po doon. Although mahal po, pero nag-try po kami. Then yung nagpa-check up po kami, bait naman po yung doktora. And then ano po, yung findings ng doctor is kailangan ko daw po magpa-ultrasound and mammogram, and then after that malalaman po, kailangan i-biopsy po talaga before operahan para daw po malaman kung i-chemo or kung anong procedure ang pwedeng gagawin po. So yun nga po, after ng check-up po, nagpa-schedule po ako ng mammogram, then ultrasound. Doon po na yung unang pong category lumabas is category 4B, or for suspicious malignancy, need for biopsy. At yun pong size po nung yung bukol ko is parang 11 cm, mga ganun, 11 cm, 10 cm, ganun po. Sabi ko malaki. Tapos po noon, hindi na po ako bumalik sa Asians, kasi po sabi ko natakot ako sa biopsy. Marami nagsasabi na pag nagpa-biopsy ka, bukod sa sobrang sakit, yung may tendency kung cancer man, may tendency kumalat yung cancer cells sa katawan, mas lalong grumabe imbes na maging okay ka. So natakot po ako. So ginawa ko na lang po, inayaan ko na lang po muna, parang na-depress po ako, na-stress po ako, hindi ko po alam gagawin ko. Pero patuloy pa rin po akong uminom ito. Hindi pa rin po ako pumalya, diet pa rin po ako. Hanggang sa meron pong a good person po, a good friend po na nag-recommenda sa amin ng mag-try daw po kami sa Batangas Medical City sa Batangas. So umabot po kami ng mga December 2025. Doon lang po uli ako nag-decide na magpa-check up. Kahit malayo, inano ko po kasi sabi ko public tsaka nandun na lahat, kumbaga kaya siyang gawa ng paraan kasi public, at bukod dun malapit lang yun sa may breast cancer center nila, katabi lang. So
Mila po kami, ano po kami doon, nagpa-check up. The first check up po ng doktor, sabi niya, malaki na. So, kailangan daw pong schedule for biopsy. So, before biopsy, kailangan daw po pala magpa-ultrasound. Then, ultrasound muna and then decided mag-biopsy. So, bumalik po kami ng January na po. Nagpa-ultrasound po pala muna ako ng December 29, 2025. So, after po ng ultrasound, so, nung yung pong good friend po na yun, nag-recommend po sa amin sa Batangas City, nung pa-check up po kami nag-try po kami ng December 23, 2025, Tuesday po yun. First check up po, na nakita po ni Doc, na sabi niya, malaki, bukod doon, kailangan daw po uling i-ultrasound para malaman yung size po uli kung nagbago, at saka po may para siyang, alam mo yung itsura ng breast ko ng time na yun, sa laki niya may para siyang mga parang white something dun sa may yung left breast ko, sa left side niya, yung may yung parang manipis na makintab na ganun, tapos may parang white na, hindi ko alam, parang nana po siguro something. Sabi po ni Doc, ultrasound para po masigurado, and then baka daw po may tendency na pumutok yung breast ko kasi sobrang stretch na yung balat sa side na yun, may tendency siyang pumutok, at pag daw po pumutok, depende daw po kung maraming dugo, need to ER na. So, natakot po ako nun, pero sabi ko, lakas ng loob din. Natakot po ako nun, pero lakas ng loob po. Go po ako, ultrasound po ako nung dito sa Alabang. Nung time na po yun, 28 or 29 po, nagpa-ultrasound po ako. Findings po ng doktor, naging category na po ako, 4B, for daw po, malignancy, ganyan, and then for biopsy. Then nung yun po pala na rin po pala sa akin ni Doc, na yung sa second ko na check up is for na po ako, for biopsy after ng ultrasound, then biopsy na po, schedule po ng January 6. So, yun po, nung nagpa-ultrasound po, yung ganyan, lumaki po siya. Pambaga sa size niya, kung 11 cm dati, naging na siya, parang naging 20, ganon na siya, kalaki, cm, ganon. Sobra pong laki na. So, talagang worried na po kasi hindi ko na po kasi alam talaga yung gagawin ko. Pero, sa tulong po ng Lord Jesus, at hindi niya po kami pinabayaan, guidance sa mga friends po na mabubuting taong patuloy na tumutulong sa amin, sa akin, nagbibigay ng lakas ng loob, at sa produkto rin pong ito na nakatulong sa kanya, sobrang malaki, kasi talagang nakakapagbigay siya sa akin ng kalakasan. Talagang regular mo lang siyang iinumin 3 times a day. Yung nutrients, yung kailangan mo sa katawan mo na ibibigay niya para malabanan yung sakit na sakit na meron ako. So after that, umaga hindi po ako nawala ng pag-asa, and then nung January 6, babalik kami. Yun nga lang po, hindi ako umabot dun sa schedule. Umaga, sa haba ho ng pila, sa dami ng tao nagpapa-check up, medyo parang nalimutan po instruct sa akin nung assistant na dapat pagka i-biopsy ka, diretso na agad dun sa room, at asikasuhin lang yung PhilHealth, ganyan. Then nangyari po, pinabalik po uli kami ng January 8. So yung January 8 na po, yun na po yung naging schedule ko ng biopsy. So biopsy ko is very painful ng time na yun, kasi may part na hindi po naabutan ng anesthesia. So sobrang pong sakit talaga. At yung sample po na kinuha nila sa breast ko is
6. So, nung makita po ni Doc, sabi niya, dagdagan mo pa ng 4. So, sabi ko, Doc, 10. Di ba 6 lang? Sabi ko, ganun. Sabi, para sigurado, para hindi tayo magkamali. So, yun po, after po ng yun, ng time na yun, ng biopsy na yun, talaga pong sobra akong nanghina, kasi gawa nga po ng parang, yung sakit po talaga. Saka po, yung pumutok po na po, kasi yung sa breast ko, sa may left side ng breast ko is, naglabas po siya ng sobrang daming nana. As in talaga pong, gumamit na po kami ng may gasa po siya, tapos yung gasa, may bulak na. Gumamit pa po ako ng diaper, yung una pong gamit ko is newborn. So parang hindi kinaya, kasi mga after 3 hours, puno na agad siya. As in, nana, sobra pong dami. Tapos po, siya, nagamit naman po ako ng medium size. Ayun, as in, napupuno rin po siya. Mga ilang oras lang, dami niya nilalabas na nana. Sabi ko, thank you Lord, kung po to, liliit man o gano'n, ganyan. Okay lang po, ilabas nyo na po, kasi yun din yung nagiging cause ng bakit masakit, kasi naghahakot po ng nana yan. And then po, sabi po, maghintay after po ng biopsy, maghintay po ng 10 working days. Talaga pong dasal ako ng dasal, talaga pong talagang lahat po, hinanungan kay Lord. Tapos po, after po, nung nagpunta na po ulit kami nung January 22 for the result of the biopsy and then check up din po. Talaga nung nakita ko po yung resulta ng biopsy, yung pinag-pray ko, yung po is very po talaga blessed, kasi dun sa resulta na lumabas dun sa biopsy is benign po. So hindi po siya cancerous. Sa laki po ng breast ko, sa itsura lang po, kahit po yung doktor hindi maniwala na yung itsura ng breast ko is, sabi niya, ba't ganon? Sabi niya, benign. Pero itsura kasi ng breast mo is, mukhang malignant sabi niya ganon. Sa akin hindi siya makapaniwala, kasi may mga pumutok na side po dun sa breast ko. Sabi ko, isip ko lang po, parang, ayaw po maniwala ni Doc Sila naman ang kumuha ng sample, sila naman ang magpa-check. 10 pa nga yung kinuha nilang sample sa akin. So, nirekomenda niya na ako sa isang surgeon. Then sabi po ng surgeon is, need na to operate, kasi nga po, hindi na kayang paliitin, operate na lang po, operahan na lang po. Kaya sabi ko, thank you Lord, talaga po, binigay mo sa akin yung malaki kong kahilingan na hindi po maging cancer, and thankful ako, grateful and thankful ako, and blessed po ako talaga, dahil marami pong taong naging mabuti para sa akin, nagdasal at nariyan para sumuporta at tumulong para sa akin. Sobra thankful po ako sa produktong to. Walang imposible, maniniwala ka lang at gawin mo lang yung procedure, at lagi mong i-take to, talaga pong magiging sa inyo, para sa akin po sa akin, kasi sa akin isa siyang malaking tulong. Siguro kung hindi ako uminom ito, hindi ko alam kung ano magiging resulta ng biopsy. Ko alam kung magiging malakas ba ako, ganyan, masigla. Kasi yung itsura ko is may malaking breast ko, pero hindi ako sabihin mo yung parang may sakit or something na kasi laking tulong po talaga. Walang imposible sa Diyos, basta sa taong naniniwala at nananalig, at sa taong talagang sumusunod. Thankful po talaga ako, and nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga tumulong. Walang sawang nagdadasal para sa akin. Papasalamat po ako sa gumawa nito. Gumawa nito talaga po. God bless po sa inyo.
Sana po mas marami pa po kayong matulungan. Marami pa pong taong mabigyan ng pag-asa at mabigyan na maduktungan na kanilang mga buhay. Lumakas po sila. Worth it po talaga. Para sa akin po, talagang blessing po magkaroon ng mga ganitong klase na produkto na nakakatulong sa atin, may mga karamdaman. Kaya po para sa akin talaga po I'm a living testimony of this product. Truly talaga po God is good. Maraming salamat po sa gumawa nito, sa produktong to. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ate Sol, maraming salamat. God bless you and more blessing, and salamat po marami. Thank you po. Thank you, Lord. God bless po. Salamat.